Pero alam mo yung, may napanood kasi akong video na laban kay Duterte. Si Mystica. Si Mystica yung gumawa ng video. Ang sinasabi niya na um, tutol daw siya sa pagiging presidente ni Duterte dahil nga um, sa mga matatapang nitong statements about sa mga plano niya pag siya ang mananalo, tulad ng pagkakaroon ng curfew na hindi na pwedeng lumabas ang mga tao sa after 2 a.m. daw ng umaga ng madaling araw. Tapos, yung tipong pag nakita ka daw, yun yung sinasabi ni Mystica doon pag nakita ka daw sa kalsada, babarilin ka lang daw or papatayin ka or ganun-ganun. Pero hindi naman siguro ganun ka-extent yung gagawin ni Mayor Duterte. Siguro exaggeratedly understood lang yung yung sinabi niya na ganon na curfew, tapos ganito dapat, kung sinong hindi susunod patay. Hindi naman siguro. Siguro pag nakita ka ng mga pulis, ng mga sundalo na palaboy-laboy sa kalsada, siguro hindi ka naman siguro papatayin. Questionin ko lang kung bakit nasa labas ka, at kung may rason ka naman kung bakit ka nasa labas, bakit ka naman papatayin, di ba? Hindi naman siguro kasing sama ng tulad ng iniisip ni Mystica si Duterte. Di ba? Tsaka, paano naman, hindi naman siguro siya tumakbo para lang, gawin yung ginawa ni Marcos sa Pilipinas dati. Hindi naman siya ganun. Ang sa kanya lang, gusto niya lang ituwid, 'di ba? Hindi naman ibig sabihin ng patay is patay talaga. Parang ano lang 'yun, expression lang 'yun sa instead of mamamatay talaga literally. Parang ano lang 'yun, expression lang 'yun, parang lagot ka sa akin, ganyan. Parang ganun lang 'yun. Hindi, wag niyo kasing i-take si Duterte na literally kasi mababaliw kayo. Yung katulad ni mababaliw kayo tulad ni Marojas, ni Binay, kasi tinitake nila seriously at saka literally si Duterte, di ba? Tsaka sinasabi kasi ni Mystica sa video na yung tatay niya daw na pinatay dati nung panahon ni Marcos kasi parang kumampi daw kay Cory Aquino. I mean, hindi iba si Ferdinand Marcos kay Duterte. Okay? Si Marcos, ginagawa niya or parang pinuno niya yung martial law, parang ginawa niya yung martial law para sa sarili niyang kapakanan, siguro para makapagnakaw pa. I mean, wala akong against Marcos, hindi ko alam yung buong katotohanan kasi hindi ko talaga nasubaybayan, at saka, I mean, I know some stuffs but hindi enough yon para makapagsalita ako against the Marcos. Pero sinasabi ko lang, si Duterte iba siya kay Marcos. Si Duterte stricto pero matulungin, stricto pero maawain, at yung mga batas niya na gusto niyang ipatupad at yung mga bagay na gusto niyang gawin, gagawin niya yon dahil mahal niya ang bansang Pilipinas. 'Di ba? Hindi niya gagawin yun dahil trip niya lang. Gagawin niya yun dahil nagmamalasakit siya sa Pilipinas, sa mga Pilipino, sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Ganun ang gagawin niya. Kaya sa mga tao dyan, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot kay Duterte. Huwag kayong matakot sa mga pwede niyang gawin. Matakot lang kayo kung kayo ay pumapatay ng tao, kung kayo ay nagsashabu, kung kayo ay, siraulo sa lansangan na nananakit ng kapwa. Doon matakot kayo. Kung may ginagawa kayong masama, doon matakot kayo. Pero pag kayo nasa matuwid, kayo ay nasa tamang landas, kayo ay walang inaapakang tao, kayo ay hindi nananakit ng ibang tao, hindi kayo nangaagrabyado ng ibang tao, wala kayong dapat katakutan kay Duterte. Okay? So, Duterte pa rin tayo mga kababayan. Duterte for President, Duterte for 2016. Good night.